Gagi, meron palang personal na nagpunta para i-check kung ano ang totoong kalagayan ni Saldico at malalaman natin ngayon yan. Pero bago yan, balikan muna natin yung mga post ni President Bongbong Marcos. O eto yon. April 17, nag-post siya. Our coordination with Czech Republic continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Ngayon, ngayon ko lang napansin to na sa German border pala siya na nahuli. So binalik sa Czech Republic. So may hawak sa kanya ngayon ay Czech Republic. Ganito kasi yan. Na-try ko na ring mag-cross ng mga borders. Bakit nakalusot siya sa Czech Republic? Kung doon sa German border, nakita na wala siyang proper documents. Ganito kasi yan. Sa Czech Republic, may border, may immigration control yan. Minsan, na-try ko na din yan na ipe-present mo yung ano mo, yung una yung passport mo, papakita mo yung passport mo ganyan. Titignan yan, mukha lang, sa mukha ng nagpapakita, kung tugma, minsan hindi na yan hindi na yan ini-scan dun sa machine nila. So, malamang sa malamang, hindi ginawa yon ng Czech authorities. Okay. Ngayon, few meters, meron ng border ng papasukan mo ulit, which is yung German border. Doon, malamang sa malamang, tinignan yung details ng pasaporte ni Saldico, which is yung Philippine passport. Tapos, syempre, doon, hindi mo naman makikitang expired di ba? Sa face value. Ngayon, noong sinaksak yan, nakita na canceled. So, doon nakita na walang kaukulang papel si Saldico. And then, kung mas scrutinize pa nila kasi yung Schengen visa na yan ay naka-attach yan mismo sa passport mo. Parang sticker yan. So, may parang tinignan, nakita nga na expired na yung Schengen visa. By the way, may mga iba't ibang klase ng pag-cross ng border. Pwedeng maglakad ka lang, pwedeng nakasasakyan ka. Usually, kapag nakasasakyan ka, hindi masyadong ini-scrutinize yang mga papel-papel na yan. Okay, lalong-lalo na dun sa report, yung driver nila ay ay French national daw yata. Ayon sa report, I'm not sure but it's a European nationality yung driver. Usually sa mga ganyan, medyo maluwag sila. Okay. Ngayon, nung sumunod na mga balita, itong si Saldico ay itong Czech Republic Ministry of Justice, parang DOJ sa Pilipinas. Sinabi nila na wala pa daw communication sa kanila about diyan sa pagkakahuli nga ni Saldico. Siyempre nag-raise ng suspicious 'yan. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayon naman, itong si Bongbong Marcos, April 20, may post na naman siya na video. I-play natin ha. Gandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. So nananatili, pinapanindigan ha. Despite na sinabi na ng Czech Republic authorities o at least yung Ministry of Justice nila na wala pa silang information about dyan. Okay. Pero September, kasi yun, 17 kasi ng April yun. Siguro Sabado-Linggo walang pasok yung ministry nila. I don't know. At isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. So, pinapanindigan nila kasi magpapadala pa nga daw ng mga high-level officials para makuha si Saldico, di ba? Ngayon, puntahan naman natin yung inutusan mismo ni Representative Garbin na pupunta mismo sa Czech Republic. Panoorin natin to. Sir, nung pong kayo nakausap namin, kaninyo agad niyong pinalipad sa
Check. Prague ang inyong chief of staff. Ano po? From Milan in By the way, yung Prague, yun yung capital ng Czech Republic. Italy para lang ho talaga alamin ang balita sa sinasabi ng presidente na nahuli ng otoridad doon daw po sa Prague si Ginoong Saldico at hawak ngayon because of immigration issues. Ano po By the way, si Representative Alfredo Garbin ay kasama ni Saldico dati sa Ako Bicol Party List. ang report ng inyong chief of staff, sir? So, pinadala yung Chief of Staff ha. Well, tama po kayo, Manong Ted. Ang aking chief of staff, si Attorney Jess Lapus, nagbabakasyon siyang Milan. Wow, saktong-sakto, nasa Italy. At agad-agad, nung nabalita na pumutok yung balita na nahuli nga, ay inutusan natin na lumipad na sa Prague to see to it the condition of Saldico and to give some assistance kung mapipwede. Bagamat ay pumunta siya kaagad-agad kasi 1 hour lang naman yung kanyang flight. So, ibig sabihin, immediately, di ba? Immediately. At I'm assuming na itong attorney na pinadala nila ay naka-multiple entry ng Schengen countries. Okay? Kasi minsan, pag Schengen, yung ina-apply mo, pwedeng single entry, dalawang entry, o kaya multiple entry. Pwede yon, depende sa itinerary at i-approve ng embassy kung saan ka nag-apply. By the way, kung Schengen visa ang i-applyan mo, kahit saang state yan or country, kunwari pupunta ka ng Italy at ang embassy na malapit sa iyo ay Greece, pwede kang pumunta doon, mag-apply na ng Schengen visa. So anywhere na yon, basta naka-declare yung pupuntahan mo na mga bansa. Titignan doon kung may capability ka ba or ano ba yung capacity mo monetarily, financially. And then doon nila i-base kung papayagan ka nila na mag-multiple entry. Ganon, depende na. Pagdating niya sa Prague, wala siyang nakuhang any information whatsoever. Ha? Pagdating sa Prague, walang nakuha or whatsoever. Ano yan? To the authorities, police authorities, gaya din ang sinasabi Baka mali yung pinuntahan niya. Dapat sa immigration ka pumunta. ng Ministry of Justice ng Czech Republic. Kung sila nga po ay walang information, how much more kaya yung ating pang inutusan na empleyado? Yun lang. Kasi nga 'di ba, sabi ng Ministry of Justice nila, na wala pa kaming information tungkol diyan. Sila yung ahensya na dapat yung unang-unang nakakaalam diyan kung nahuli siya sa pamamagitan ng Interpol Red Notice. Kumbaga na-detain siya, 'di ba? Kasi kapag ka ganun ang usapan, kumbaga sa Pilipinas, DOJ na yan pupunta. Pero ito ay simple sigurong immigration issue lang. Kaya hindi pa nakakarating doon mismo sa Ministry of Justice nila. Pupwede din yun. Na nagbabakasyon sa Czech Republic po o sa Milan. So until now, wala ho talaga tayong information whatsoever. Gagi. Nakipag-ugnayan ho ba ang inyo pong tauhan sa embahada natin doon sa parting yon ng Europa? Sa katotohanan po sa report, because we presume na kapag ganyan ho, di po ba attorney, agad dapat sabihan po yung embassy noong noong tao na kanila pong hawak. Hindi, kung ano lang, kung immigration issue yan, hindi na rin kailangan. Well, tama po, Manong Ted, yun din Pero kung yung Interpol nga ang dahilan kaya na-detain si Saldico, matik yun sa embassy. ang aking instruction to coordinate with our embassy officials. But unfortunately, ang sabi niya ay sirado because he arrived there Friday evening and then Saturday, Sunday, sarado embahada. But what he did is to closely coordinate with Teka lang, nagsasarado ang embahada nyo dyan ng Sabado at Linggo? Yun sa Czech Republic? Parang unusual Kasi ang alam ko sa mga ibang embassy, at least dito sa Europe hindi naman sila yes, oo, sarado pala. Konsolada yung pupwedeng bukas kahit Linggo. the police ng Prague, police authorities, and
wala siyang nakuhang sagot at wala ding impormasyon na maibigay yung police authority sa Prague. So, so far po sir, ano po ang hawak niyong impormasyon ngayon dito po sa sitwasyon ni Mr. Saldico? Ito pa, pakinggan nyo. I was able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Everything is okay naman daw. Medyo malabo yung sagot. Everything is okay. Okay lang ba siya sa detention center? Everything is okay na nasa laya pa rin siya. Well, we don't know. Medyo malabo, di ba? Mhm. Opo. So may chismis na lumalabas na kasama daw yung buong pamilya doon sa pag-cross the border. When we say kasama yung buong pamilya ay siyempre kasama yung mga anak siguro. But I cannot confirm that. But the only information that I got which is verifiable sa isang kamag-anak ay sabi nila everything is okay. So, ang duda ko dito, ang kausap nito, immediate family, yung kasama niya doon. So, kung mali yung report, kung okay lang sila, nakakausap nga nila, di ba? So, kung mali yung report, nakasama, maging yung pamilya ni Saldico, aba, magdududa ka talaga. Meron bang katotohanan yung pinagsasasabi ni Bongbong Marcos? O fake news lang? Sabi nga ni Atty. Sabi nga ni Atty. Roque, fake news daw yun. Fake news. Kasi siya daw nag-verify lang din. Pero wala naman siyang ipinapakitang mga ebidensya na nag-verify nga siya. Kaya hindi rin natin pupwedeng gamitin yun para i-verify nga na wala si Saldico at hindi na-detain si Saldico dun sa Czech Republic. Pero ito, mismong family daw ang nakausap. So, medyo mas reliable ito, no, na information ngayon. Meaning siguro hindi naka-detain. I don't know kung ano yung gusto sabihin nila noon kasi I want to inquire further kung naka-detain ba, what's the underlying circumstance. Ang sagot lang nila sa akin is everything is okay. Yun lang. So, Congressman, hindi na po talaga kayo nagtanong kung totoong na-detain si Zaldico. And pwede po ba naming malaman kung sino po itong kaanak na inyo pong nakausap? On the condition po na wag i-mention yung kanyang pangalan. Kasi we want to Understandable. protect also his privacy. Nakakaawa Okay. naman po. Sige po. Nobody wants to. Oo. Pero, Yun lang po ang aking masasabi talaga. so Congressman, But what really puzzles me, Manong Ted and DJ Chacha, is the assertion that Saldico is a holder of a Portuguese passport. Kasi kami rin dito sa Bicol region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Well, pwede naman nating hindi alam. Pwede naman yung hindi alam. Pero, kagaya nga ni Gibo, di ba? Na booking na may Maltese passport pala. Hindi rin natin malalaman kung walang nagbisto. Katulad na lamang ni Erwin Tulfo, di ba? Kung hindi nabisto, hindi natin alam na holder pala sila dati ng mga foreign passports. Pero eto lang ha. Ang pinagtataka ko lang, sinasabi nila na mayroong Interpol red notice itong si Saldico. Ngayon na nakadetain na, yun ang sabi nila, di ba? Nakadetain na. Bakit tapos ang tanong ang haka-haka or yung puzzle ngayon sa mga Pilipino ay kung talagang totoong may Interpol red notice si Saldico, bakit hindi ilabas? O eto, kasi ang question ngayon, hindi nyo naman talaga trinabaho eh. Yan yung paratang ngayon ng mga Pilipino sa gobyerno, lalo kay John Vic, diba? Siya yung nag-a-announce. Bakit hindi ninyo ipakita kung talagang meron kayong ginawa? O kaya, imposible naman na kung government to government na yan, ang nag-uusap at nalaman na ng Pangulo, which is siya yung unang naglabas eh. Tapos sinundan ka agad ni Anticler yun. Na nag-live siya
pagkatapos daw na maibigay niya sa media yung information na yan. So, saan galing yan? Nauna si Bongbong Marcos nauna ang Pangulo talaga So, sa kanya galing yung information na yon. It's very high na yan. So, very high government to government na yung nag-uusap dyan. O kaya nirelay ka agad kay Pangulo Bongbong Marcos. At least man lang kung may mga certification na nahuli, may mga papel-papel dyan, o kahit man lang mga picture sana pinadala kay Bongbong Marcos para to verify na yung nahuli nga nila ay talagang si Saldico, 'di ba? Pero wala puro bunganga lang yung naririnig natin. Kaya hindi ninyo masisisi yung taong bayan na magduda sa gobyerno kung ano ang mga sinasabi nila. Lalong-lalo pat marami sa mga Pilipino ang walang tiwala sa gobyernong ito. So dapat yung level na pagpapakita ninyo na katotohanan nga yung sinasabi nyo, at least man lang may supporting documents, may mga ebidensya. Sabi nga ni Auntie Claire, di ba, kapag ka nagbalita ka, kapag ka may sinabi ka, dapat may facts, based dapat sa evidence. Sila mismo hindi nagbibigay ng ebidensya para mapatunayan yung claim nila o yung sinasabi o yung binabalita nila na si Saldico nga ay na-apprehend doon sa Czech Republic. Anyway, sa mga susunod na araw, sana naman meron ng mas malinaw na mga balita, no? So, tutok lang, subscribe na sa channel at mag-i-update ko kayo. Paki-like nyo na rin ang video na to. Salamat!